Habang naglalaro ako ng computer at umiinom ng Oreo strawberry milk tea ng Gongcha, bigla akong natakam kumain ng ice cream. Pero, wala kaming ice cream. Magandang buhay sa inyo lahat! Ako si Ginoong Janbel Santiago at nandito ako upang turuan kayo kung paano gumawa ng strawberry cookies and cream ice cream na hindi kinakailangan ng ice cream maker. Pero bago ang lahat, samahan niyo akong bumili ng mga sangkap para sa paggawa nito. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Isang creme densada, all-purpose cream, 5 strawberry, at 4 na plastic ng Oreo. Umabot ng 153 at 50 sentimo yung mga sangkap na nabili ko. Pero hindi pa kabilang dito yung strawberry dahil meron na kami nito sa bahay. Sisimulan na natin gawin yung ice cream. Unang-una, ilagay muna sa frigidaire ang creme densada at all-purpose cream dahil kailangan natin makuha yung tamang consistency at texture ng ice cream. Manatilihin ito na sa loob ng frigidaire sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras. Habang inaantay lumamig at tumigas yung dalawang sangkap, simulan ng durugin yung biskwit. Pagkatapos, hatiin sa maraming piraso yung strawberry. Kung nakalipas na ng 1 oras at tapos mo nang gawin yung pangalawa at 3 proseso, ilabas sa frigidaire yung dalawang sangkap at buksan ng dahan-dahan yung creme densada at all-purpose cream. Susunod, ilagay sa lalagyan yung creme densada, all-purpose cream at yung biscuit at simulan itong haluin. Gumamit ako ng panghalo na dekuryente para mas madali. Pero pwede rin namang mano-mano itong haluin ngunit mas matagal at mahirap. Pagkatapos haluin ng mabuti, ilagay sa ibabaw yung strawberry na hinati mo sa maliliit na peraso. Siguraduhin kalat-kalat ito. Pagkatapos itong ilalagay, takpan ng maigi yung lalagyan at ilagay ito sa freezer. Patigasin ito magdamag o hanggang kinabukasan. Ito na yung araw na ilalabas ko na yung nagawa ko kahapon na ice cream. Pagkatapos kong ilabas ito sa freezer, ito yung kalabasan. Astig, diba? Pero nasa inyo ito, pero lalagyan ko pa sa ibabaw ng durog na Oreo yung ice cream dahil paborito ko yung Oreo eh. At para mas lasa yung Oreo. Kung nailagay na sa ibabaw ito, ikalat ito namang mabuti at pwede na itong kainin. O kayo naman bahala kung gusto nyong ilagay ulit sa freezer, ayos lang naman. Ito nga pala yung kalabasan ng aking produkto. Para sa akin, mas masarap ito ipalaman sa tinapay at nilagyan ko rin ito ng marshmallow at sprinkles pero kayo bahala kung gusto nyo lang lagyan. Sana may natutunan kayo sa video na ito at sana hindi kayo magkaroon ng diabetes dahil sa sarap nito. Maraming salamat sa inyo at mabuhay!